Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ayan, kumusta na kayo? Ngayong araw ay i-discuss natin kung paano nga ba mag-compute ng ating kinikita sa ating paitloging manok. May lilinawin lang tayo at i-discuss pa natin siya ng i-discuss pa natin siya sa mas malawak na discussion, ano. Ayan. So, may mga nagsasabi kasi, lalo na yung mga mentor ko dati na sinasabi nila na ang importante daw pag nag-alaga tayo ng paitloging manok at nagpakain tayo ng feeds. Halimbawa, nagpakain daw tayo ng isang sako, kailangang bayaran yun ng manok ng isang box na itlog. So, 1:1. So, lilinawin natin kung paano nga ba yun. And then, titignan din natin para mas mas detalyado. Ayan. So, gaya ng sinasabi nila, pag nagpakain ka raw ng isang sako ng layer 1 feeds, 50 kilos po yun, kailangang mapalitan daw nung manok na kumain ng at least isang sakong, isang box na itlog. So, yung tinatawag na isang box o isang case, equivalent po nun na 12 tray or 360 pieces na itlog. Ayan. So, gamitin natin ulit yung ating whiteboard. Ayan. So, sinasabi nila na one sack is equal to 1 case na itlog. Ayan. So, ibig sabihin daw, pag nagpakain ka ng isang sako, dapat may isang case kang itlog na mapupulot. Ngayon, kukwentahin natin kung paano nga ba yan. Kanina, nung bago ko bago tayo mag-video, iniisip kong mabuti kung paano ko ba i-discuss to sa inyo. Ngayon, ilang manok yung pakakainin natin ng isang sako? Ilang manok yon? Possible nga ba na mangitlog sila ng 360 pieces or isang case ng itlog? Kasi nga po, di ba, ang isang case ay equals 12 tray. Si 12 tray, multiply natin yan ng 30, kasi 30 pieces ang isang tray, 360 pieces po yan na eggs. So, tama po, 360. So, possible ba yan na pag nagpakain tayo ng isang sako, may itlog ba sila ng 360? So, ang ginawa po natin ay ganito. Yung isang sako po ng feeds, ang kaya pong pakainin yan ay 434 heads na manok. 434 heads na manok. Paano ko po yan, paano po natin kinompute yan? Yung isang sako po, 50 kilos. I-multiply po natin yan sa 1,000 grams. Kasi nga po, ang isang kilo ay 1,000 grams. So, lalabas po yan na 50,000 kilos. Tama po ba? Yung 50,000 kilos na yan, na grams, i-divide natin yan sa 115 grams. Ibig sabihin po, bakit 115? Yan po yung manok natin nakakain. Lowman po yan na manok. Na ang kakainin ng isang lowman na manok ay 115 grams. Kaya kapag dinivide nyo po yan, 434 heads ang lalabas. 434. Yan po. 434. Ayan. Si 434 na manok, kailangang mangitlog ng 360. Yung isang sako kasi, ipakain mo yung isang sako, ang kayang pakainin ng isang sako kasi, 434 na manok. By using that method, Ayan. So, 434 na manok. So, possible na mangitlog siya ng 360. So, ang gagawin naman po natin dyan, 360 divided by 434.
So, ang lalabas po niyan, 82 point something. I-round off nyo po yan, 83%. So, lumalabas po na 83% dapat yung itlog ng manok natin na kumain ng isang sakong manok, yung 434. So, ano po ba? Ano ba yan? Makatotohanan ba yan o hindi? So, syempre, dito sa data na binigay ko sa inyo, sa data na diniscuss natin, alam naman natin na pasok, 83%. Kasi nga po, yung manok natin, base nga na lang sa manok na na-experience ng kasamahan nating si Sir Sen Turida, Sen Enriquez, yung kanyang manok ng itlog ng 98%. Ganon din sa manok ni taga Bugalyon. Nakakalimutan ko yung pangalan niya. Yung binata na dating nag-work sa pabrika at ngayon ay nag-full time na sa paitloging manok. Ganon din yon, nag 99%. So, ang sinasabi natin, at least 94%. Ayan. So, very possible po ito. So, yung manok naman natin, matagal. Ako nga, yung manok ko, 2 years na, ang production niya ay nasa 85% na. 85% pa rin. Ayan. So, kumbaga matagal-tagal muna na mangingitlog ng mas mataas dyan yung mga manok natin. Kasi nga, kung halimbawa, itong 434 ay mangitlog siya ng 90%. Ang 10% ng 434 is 43.4 43.4. So, mga 390 pieces yan na itlog ang 90%. So, dito pa lang, kapag bago yung manok ninyo, so sobra pa siya sa 360. May isang tray pa. Diba? So sobra pa. Yung manok mo naman, more than 2 years na, nasa 85% pa rin po yung kanyang production. Kasi nga po, paano ko nasabing 85%? Nagpapakain sila ng 21 na sako. Ang nakukuha po nilang itlog ay 22.5. 22.5 po na case or boxes. Ang pinapakain po ay 21 na sako. So, mataas pa po. Ayan. So, balikan natin to. Assuming na ganyan na lang, para madaling kwentahin. So, paano madaling kwentahin? Magkano yung isang sako ng feeds nyo? Let's say, 1,500 per sako. Ayan. Per sako. Yung itlog naman, magkano yung per case niya? Ayan. Sabihin na nating medium, ang medium dun sa nakaraang vlog natin sa ngayon, medium ay 220 ang isa. So i-multiply natin yan ng 12, 0, 4, 5, 0, 2, 2, 2,740. 2,740 po ang pagbebentahan natin nung itlog natin na isang case. Ngayon, kung 2,740, i-less mo yung presyo ng isang sakong feeds. Less mo yan, 1,500. So, 0, 4, 2, 1. So, meron po tayong 1,240 na kinita. Alisin mo yung 240, sabihin mo na, yan yung pasahod expenses. Yung mga tubig ganyan, Kasi nga, isang sako lang naman yan eh. Kung tutuusin lang naman, pag ganyan lang yung manok mo na 434, syempre ikaw lang yung mag-aalaga niyan. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng tao mo na mag-aalaga, tapos sasahudan mo, malulugi ka. Ayan. Pero ito naman yung kagandahan. So, meron tayong 1,240 na kinita, nakakawas na dyan yung kinain niyang isang sako. Tama. Kaya ngayon, ako, kapag may mga kausap ako na mga farm owner, sasabihin ko, minsan kasi ayaw nilang i-reveal.
Ayaw nilang ikwento yung kinikita nila. So, tatanungin ko na lang, ilan po ba yung alaga nyo? Minsan, di pa rin niya sinasabi. Parang yung kakilala ko, ang alaga niya nasa 80,000. Pag tinanong mo, konti lang. Hindi siya magsasabi. Konti lang daw. Tinanong ko naman, ilan ho yung kinakain nila? Ang kinakain daw niya, 98 to 100 bugs a day. So, huli siya doon. Diba? Maring hindi niya sabihin sa akin yung mga data na tinatanong ko, kung ilan yung alaga niyang manok, kung ilan yung nakukuha niyang itlog. Pero nung tinanong ko kung ilan yung pinapakain niya, doon ko siya nahuli. So, sipin niyo po, 100 bugs daw yung kanyang pinapakain. So, kung 100 bugs yung kanyang pinapakain, ibig sabihin, meron siyang itlog na napupulot na 100 cases. Diba? Cases or boxes. 100 bugs yung pinapakain niya, 100 cases yung kanyang na-harvest. So, ganun din yun. 2,740 yung presyo ng medium natin per case. Yan. Imo-multiply lang natin yan sa... very simplify na lang. Alisin natin yung isang sako, 1.5. So, meron siyang 1,240 nakita sa isang sako. Ngayon, ang pinapakain niya 100. Di mo-multiply lang natin yan ng 100. Di ba? 100. Magiging ano yan? Mag-a-add lang tayo ng 2 zero. Yan. Meron siyang 124,000 nakita daily. Daily yan, daily. 124,000 daily. Alisin mo na lang yung 24,000. 24K. Expenses, operating expenses, di ba? Yan. Ganyan po yung mabilisan. Di meron siyang 100K per day. Yan. So, ang sarap po ng ganyang kita kapag ganitong panahon. Panahon para makabawi. Pero pagdating naman ng bakasyon, ano ang ginagawa ng mga malalaking farm na to? Very simple lang. Nagkakalpo sila. Nagkakal sila para mabawasan yung sakit ng kanilang ulo. Lalo na kapag yung manok nila ay medyo may edad na. Nagkakal, and then naglo-load ng panibagong RTL. Nang sa ganon, pagdating ng pasukan, may bago na naman silang paitlogin. At sanay na po sila. Sanay na po sila. Yung kinita natin dito, yung iba ay mapupunta sa sakaling sobrang baba ng presyo. Halimbawang bata lang yung manok natin, nataon sa bakasyon, yan, so medyo pagtsatsaga natin yung 2 buwan na mura yung presyo. Pero after naman nun, na naman yan, bubulusok na naman. Ayan, so ganyan lang po yung natin. Napakasimple. Tanungin mo lang kung ilan yung pinapakain niya sa manok niya. Tapos tanungin mo kung magkano yung kuha niya ng feeds. Paano naman kaya yung mga gumagawa ng feeds nila? Sa tingin ko, baka nasa mga 1,300 pesos per bag. So imagine, may yung mga yan gumagawa pa ng feeds yan. So may additional na naman silang 200 pesos per bag na masisave kapag sila yung gagawa ng kanilang feeds. So yung 200 na lang na natipid nila, i-multiply natin yan sa 100 bags. Meron po silang 20,000 po daily na dadagdag. So dun sa 124, 24 nga mapunta sa expenses, yung 100 plus 20K na naman dito kung sila yung gumagawa ng feeds nila. So meron silang 120,000 per day. Yan. So sa isang buwan, meron silang 3.6 million pesos na net income. Yan. Pero syempre, ilan ba yung kanilang alaga? 'Di ba? Ilan kaya yung kanilang alaga na pinakain nila ng 100 bugs? Yan. Pwede nating kwentahin yan. Ayan. Para para malaman natin. Sabi ko nga po sa inyo,
nagpakain sila ng 100 bags na 50 kg, 50 kilos. So, ilan yung possible na manok na pinakain nila? 100 bags times 50,000. 50,000. Yan. So, kung 100 times 5, 500 yan, plus tatlong zero. Tama ba? Ano? Magmumove lang naman tayo ng zero eh. Ulitin natin. 100 times 50,000. I-bring down na natin yung tatlong zero. And then 0, 0, 0, 0, 0, 5. O 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5. So, 5 million grams yung 100 bags. And then, i-divide po natin yan ng 115. Ito po yung yung total grams. Total grams nung feeds na 100 sako. Yung 5 million grams na yan. Divided by 115 grams. Kasi yan nga po yung kakainin ng manok natin na lowman, 115 grams. So, para mabilis na at medyo milyonan na po yan, gamitan na po natin siya ng gamitan na po natin siya ng calculator. 100 bags. Actually, yan eh. Kung yung isang sako ay 434, kung di po ako nagkakamali, mga nasa 43,400 heads po yan. Hindi tayo gumamit ng calculator. Di ba? Kasi yung kanina, 434 heads, kumain siya ng isang sako. Ito naman, 100. Dilagyan natin ng 2 zero naman yan. Di 43,400. Medyo gumagana pa yung mga tinuro sa akin nung high school kami. Shout out kay Mr. Kayabyab, Diosdado Kayabyab, yung teacher ko sa mathematics, medyo mayabang, pasensya na po kayo, pero tama naman, di ba? Hindi tayo gumamit ng calculator. Kanina, yung isang sako, ang pinakain nun, 434 na manok. Ayan. Alam nyo po, hindi lang sa pag-aalaga ng manok pala, kayo matututo, kayo Mang Mags, pati sa basic na mathematics, isang sako is equal to 434, yung kinompute natin kanina na pinakain. Kung magiging 100 sako yan, ilan ang pakakainin niya? 434, magdagdag lang tayo ng 0 na 2. Di 43,400. So, imagine, 43,400 pala yung alaga niyang manok na pinakain niya ng 100 na sako. At ang kinita niya ay, ganun nga, nasa 3.6 million. Kaya lang, kapag naririnig kasi natin yung kinita, ganyan, syempre, tignan din natin kung magkano yung pinuhunan niya. Kasi 'di ba, lalo na yung mga ibang vlogger, para lang makapag-clickbait kung ano-ano mga ine-exaggerate nila na mga title at saka 'di ba? Yung 43,400, kung magkano yung puhunan niyan, 'di ba? Sabi ko nga doon sa vlog ko na mga nauna, 1,000 pesos yung budget. So magdadagdag lang tayo diyan ng 3 zero. Kung times 1,000, di ba? So 43,400,000 yung puhunan na gagamitin mo para makapag-put up ka ng manukan na 43,400 heads. Pero syempre,
sasabihin ko sanang wala namang negosyante na mag-start kaagad ng ganyan. Actually, meron po. Meron. Sabi ko nga sa inyo, yung kakilala ko, yung naging customer ko, 1 million heads agad yung inumpisan nila. Pero syempre, mga ano yan, mga Chinese, na taga-mainland. So, ibang usapan yun. Pero tayo, syempre, napakaganda pa rin na mag-uumpisa tayo ng ating negosyo sa maliitan. And then, later on, dagdag tayo ng dagdag, hanggang sa dumadami na pala yung ating capacity. Parang yung mga nakausap kong yan, nag-start lang sila sa 600 heads, yung isa 2,000 heads, pero ngayon nasa 50,000 na yung isa nasa 60,000 na. So, ganun lang naman yan. Yan, niro-roll, di ba? Ayan. So, sana nabigyan ko kayo ng idea na naman, karagdagang idea regarding sa ating paitloging manok. Ayan, maraming salamat po. Nakita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. Comment nyo lang po dyan yung mga katanungan ninyo. Ayan. At ang naririnig po ninyo ay yung ibon ko. Ayan. Meron po tayong alagang ibon. Ayan. Pakita mo. Ayan. So, yan po yung alaga natin. Meron tayong dalawang pair. Meron tayong dalawang pares ng kalapate. Ayan. Ito yung pang-race. So, ito po yung natin ngayon. Hobby. Ayan, alaga natin. 4 lang naman. At thank you sa thank you Sir Melchor Galotera sa pag-share ng ibon nyo sa akin. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Hanggang sa muli, God bless po and mabuhay. Thank you.